Ito ay ang huling litrato ng buto ni Gat Andres Bonifacio. Maraming nagsasabi na dapat ay si Andres Bonifacio ang tinagurian na unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at hindi ito si Aguinaldo. Ganun pa man, hindi ito ang nakasaad sa kasaysayan. Ikukwento ko sa inyo ang nawawalang buto ni Gat Andres Bonifacio. Nang ika-30 ng Nobyembre ng taong 1863, isinilang ang isang sanggol na lalaki ng mag-asawang Santiago Bonifacio at Catalina de Castro. At dahil ng panahon na iyon ay ang petsa ng ika-30 ng Nobyembre na siya namang kapistahan ng santong si Andrew o Saint Andrew, bininyagan ng sanggol bilang si Andres Bonifacio. Nang panahong iyon, si Andres ay ang patron ng syudad. Alam natin na si Gat Jose Rizal ay nakalibing sa monumento nito sa Luneta, samantalang si Emilio Aguinaldo naman ay nakahimlay sa likod ng kanyang mansyon sa Kawit, samantalang si Apolinario Mabini naman ay nasa Batangas. Si Juan Luna ay nasa simbahan ng San Agustin sa Intramuros. Si Gregoria de Jesus naman ay kasama ng iba pang mga bayani sa Manila North Cemetery. Ngunit nasaan na nga ba ang libingan ng Supremo? Nang ika-1870s, parehong yumao na ang magulang ni Gat Andres. Umalis ito sa eskwelahang pinapasukan. Ito ay upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang 5 pang nakababatang kapatid. Nang ika-1882 nang itatag ni Gat Jose Rizal ang La Liga Filipina, isa si Bonifacio sa mga unang naging miyembro nito. Nang arestuhin ng mga taga-Espanya si Gat Jose Rizal, napagtanto nitong si Andres Bonifacio na mapapalaya lamang ang ating inang bayan sa pamamagitan ng rebolusyon o pag-aaklas paglaban sa mga mananakop na dayuhan. Kaya naman nang ika-7 ng July, itinatag ni Andres Bonifacio ang katipunan. Ito ay ang lihim na samahan ng mga obrerong Pilipino at maging may mga kaya na ang puso ay nasa pagpapalaya sa inang bayan. Nang ika-1896, mahigit na sa 30,000 Pilipino ang kasapi ng katipunan. Ito ay kalat na sa buong kapuluan ng Pilipinas. Matapos na parusahan si Rizal at kunin ang buhay ng ika-23 ng Mayo ng ika-1896, iprinoklama ni Gat Andres Bonifacio na malaya na ang mga Pilipino. Nang marinig naman ito ng mga Kastila, ay ipinatugis nito sa Bonifacio. Kaya naman ito ay napilitan na sumibat kasama ng kanyang mga tauhan sa bundok ng Marikina kung saan pinamumunuan ito ni Aguinaldo. Sa ilalim ng pamumuno ng general na si Emilio Aguinaldo ay maraming bayan ito na nakontrol at pumailalim sa kanyang pamumuno. Ngunit pagdating ni Bonifacio, tila ba imbis na mapabuti ay ito ay nakasama pa. Ito ay para sa samahan ng katipunan. Nagpataasan ng ihi ang dalawa. Para sa isa't isa, sila dapat ang mamumuno kay Bonifacio dahil siya ay ang nagtatag ng samahan. Kaya dapat si Aguinaldo ay pumailalim naman sa kanya. At hindi naman ito inayunan ni Aguinaldo dahil sa kanyang pananaw. Kaya matagumpay ang kanyang balwarte ay dahil sa kanyang pagsisikap at sa sarili niya na taktika. At dahil si Emilio Aguinaldo nga ang namumuno sa lugar na kinalalagyan nila, pinaaresto nito si Bonifacio sa salang pagtataksil at sedisyon. Dinala ito sa Maragondon upang doon ay litisin at ang kinalabasan ay hinatulan ito ng kamatayan. Kasama na dinala ni Andres ay ang kanyang kapatid na si Procopio sa bundok ng Buntis. Ayon sa tala ng kasaysayan na ikinuwento naman ni Lazaro Macapagal, ang kalololohan ng dating presidente na si Gloria Macapagal Arroyo, sugatan na si Andres ng dalhin sa bundok ng Buntis. Kaya sa tila baduyan, ito ay kanilang pinasan. Dala-dala ni Macapagal ang kautusan mula kay Emilio Aguinaldo. Binasa nito sa magkapatid na Bonifacio ang hatol para sa kanila. 3 po ang bersyon ng kwento. Sa kwento mula kay Macapagal, ayon sa kanya, tumalikod ito at ibinigay sa mga tauhan niya ang utos na gamitan ng bala si Procopio at Andres. Ayon naman sa isa pa sa mga kasama na nagdala sa magkapatid na Bonifacio, unang pinatamaan ng bala si Procopio. Saka nagtangkang tumakbo itong si Andres.
kinakailangan pa nga na habulin ni Macapagal ang Supremo upang gamitan ito ng bala. Ngunit ayon naman kay Guillermo Masangkay, na isa rin sa mga kasama sa pagpapatupad ng hatol, magkapatid na Bonifacio, unang pinatamaan ng bala si Procopio, at dahil sugatan na at hindi makatayo pa ang Supremo ay ginamitan ito ng bolo. Ayon sa kanya, ito ay upang makatipid sila ng bala. Matapos nito ay naghukay sila ng mababaw at inilibing sila sa mababaw na hukay sa mismong kabundukan. Ng taong 1918 dineklara na hinukay ang labi ng Supremo at ito ay inumit pa. Ngunit hindi nagtagal, ito ay nakitang muli, saka ito ay dinala sa National Museum upang sana doon ay ipakita sa publiko. Ngunit ng panahon ng liberation, sa pagpasok ng mga Hapon sa Pilipinas, isa ang gusali ng Museyong Pambansa sa mga tinamaan ng sandata na ibinagsak ng mga Amerikano. Ayon sa kaapu-apuhan ni Bonifacio na ng panahon na ito, tuluyan nang nawala ang labi ng ating magiting na bayani. Magpasa hanggang ngayon ay walang nakaalam kung nasa na nga ba talaga ang labi ng magiting na si Bonifacio. Mga katinagalog ko, sa tingin po ba ninyo, sino ba talaga ang dapat nahirangin na totoong unang pangulo ng ating lupang sinilangan? Ito ba ay ang Supremo o ang General na si Emilio Aguinaldo? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Ang may pinakamagandang sagot po ay magkakamit ng 100 GCash load. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.